Sabi nga nila, the purpose of life is to be happy. Pero paano nga ba talaga maging masaya? Let's all watch this. I see your face, and it's nothing like I've ever known before. Love is an open Ilan lamang ang surprise gift trend na ito sa mga pakulo at paraan ng pagpapasaya sa inyong loved ones na nauuso at pinag-uusapan online at talaga namang kinagiliwan at nagpakilig sa maraming netizens. Pero ano nga ba ang nagpapasaya sa ating mga kababayan? Di siyempre asawa. Siyempre meron silang nag-aalaga, meron kang tigalaba, meron kang tigaluto. Pagmamahal po, hindi po ako sapat sa pera sa anong material na bagay. Pera para may panggasto sa araw-araw. Ang pamilya ko, mga kaibigan ko po, tsaka mga tropa. Ang pagiging healthy, saka magkaroon ng pera. Ang Panginoong Jesus kasi nasa puso ko siya. And then, pangalawa, yung family ko. Alam nyo ba na ang ating happiness o kasiyahan ay konektado sa natural chemical sa ating katawan na serotonin o yung tinatawag na feel-good hormones o happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang serotonin ay nakatutulong sa pag-regulate ng ating mood dahil ito ay nagpapasaya at nagpapakalma sa atin. Apektado rin ito ang ating emosyon, appetite at digestion. Bukod dito, ay konektado rin ang serotonin sa ating physical at psychological functions. Kaya naman para mas maintindihan natin kung ano pa bang epekto ng hormones na ito sa ating katawan at kung bakit ito mahalaga sa ating overall well-being, ay pag-uusapan natin ang serotonin dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Ayan. Ay, ikaw ba ano ba nagpapasaya sa'yo, Audrey? Lahat naman siguro ito yung nagpapasaya sa bawat tao, no? Peace of mind. Pag wala ka masyadong mabigat na iniisip o inaalala, yun, masaya na tayo dyan. Ikaw? Ako naman, syempre, bukod sa pera, ay man, kumbaga sa akin nakakapagpasaya yung travels, ano? Okay. Kasi yan ang kapag ka napupunta ka sa ibang lugar, Nare-relax local ka. or abroad, nakaka-relax. Bagong adventure, bagong pangitain. Parang kasi dito, sanay tayo na nasa working environment tayo. Pero pagka minsan kailangan mo rin kasing rumilax eh. Kailangan mo mapunta sa ibang mga lugar na hindi ka gano'n kapamilyar. Pero tama ka nga, no? Kaligayahan ng nakararaming Pilipino pera. Kasi may mga responsibilidad eh. Oo, tsaka mabibili mo yung mga nagpapasaya sa'yo. Yeah. Masarap na pagkain, nakakapag-travel ka, yun, kailangan mo rin talaga yun. Pero ito, kaugnay pa rin nga po ng ating usapan na yan. Tungkol po sa happiness. Sa ating Say ni Doc, alamin muna natin ang ibang detalye tungkol sa serotonin at paano ba tayo mas magiging happy at stress-free. Makakapalayan po muli natin si Dr. Joan May Perez Referial, isang psychiatrist. Para gabayan po tayo sa usapito. Doktora, magandang umaga po. Kayo po ba'y masaya po ba ngayong umaga? Of course, Sir Audrey. Good morning to everyone. Good morning, Sir Audrey. Good morning, Ma'am Dayan. At sa lahat ng nanonood ng RSP, good morning to everyone and a happy Thursday. Ayan, yung kumbaga presence ni Doc Joan, nakaka-good mood din, ano? Ang ganda ng energy niya kapag ating nakakapanayam dito sa RSP. Alright, Doc, masaya ang ating pag-uusapan ngayon, itong serotonin. Ano ba ito at bakit ito tinatawag na feel-good chemical hormone? Yes, Ma'am Dayan, tama po kayo. Naku, ayun, nagkaroon Medyo lang tayo ng problema sa ating internet connection. Brain chemicals. Hello? Alright, Doc, medyo naputo lang po tayo ulit. Bakit po tinatawag na feel-good hormone? Ito pong serotonin. Go ahead po. Yes. Yes, I'm so sorry na wala. Yeah, so again, ang serotonin, it's one sa major na feel-good hormones or mga brain chemicals na nagdudulot sa atin, nagpapaganda ng ating mood. It helps boost our emotions. Nakakatulong siya, in fact, sa a lot of yung mga bodily functions also. For example, physical health natin, as mentioned kanina, kasama doon ang pag-regulate ng ating sleep, pagtulog, appetite, which is very important sa digestion process, and sa ating bone health as well. So, marami siyang effects, no? So, as a brain chemical kasi, Ma'am Dayan and Sir Audrey, ito siya, no? Nagsisend sila ng messages
nagsisend ng message from one neuron to the other neuron. Kaya very important na hindi siya nauubos, hindi siya depleted or decreased para tuloy-tuloy yung pag-send ng messages between mga neurons natin or yung ating mga cells sa ating brain. Okay, Doktora, ang ibig sabihin po ba nito, meron koneksyon ang serotonin sa ating mental health? Yes, oo, Sir Audrey. Correct yun. Kasi definitely, meron kasing mga pag-aaral no, na ang majority ng serotonin natin ay nasa ating gastrointestinal system, but meron din ito sa ating brain. Now, sa ating brain naman, alam natin no, na pagbagsak ang serotonin levels natin, ito yung reason kung bakit nagkakaroon tayo ng mga mental health concerns. No? For example, nagkakaroon ng anxiety, yung pangamba, takot, or bagsak ang mood, walang energy, walang motivation, or hirap tayo to focus, concentrate sa ating trabaho or sa ating mga gampanin sa buhay. Or sometimes, nagkakaroon ng mga mood shifts, maaring irritable, or hirap tayo no, to function well sa ating pang-araw-araw. Okay. Talagang kailangan natin ng marami-raming feel-good hormones. Pero may mga natural na paraan po ba para pataasin itong happy hormones dito sa ating katawan? May mga pagkain po ba na pwedeng kainin o mga aktibidad na pwedeng gawin, Doc? Or even yung mga herbal na baka may naiinom. Meron po bang naiinom, Doktora? Okay. So, doon muna tayo sa mga natural activities as mentioned by Ma'am Dayan. Natural boosts of serotonin maaaring makuha natin from exposure to sunlight. Kaya very important, yung morning sun, kung kaya, no, aside from sunlight, kasi nakakatulong siya to increase our vitamin D, na again, part siya, no, kasi proseso ito ng pag-produce or pag-boost ng serotonin. Sunlight exposure sa umaga. Exercise is very important. Physical activity, especially aerobic exercise, yung gumagalaw-galaw tayo like, for example, Zumba. walking, swimming, ano pa ba, mga Zumba, anything ba? no, na running, for example. So, anything na makaka-boost ng ating yung physical activity and boost blood circulation to the brain. Another naman is food, as mentioned kanina by Sir Audrey. May mga food na nakakatulong to help increase our serotonin levels, like protein-rich food like chicken, fish, very good sources sila ng serotonin. And kung hindi masyadong kumakain ng fish or chicken, yung mga nuts, it's also good, or dairy products like milk, cheese, or fruits and vegetables. Specifically sa mga fruits, no, Ma'am Dayan and Sir Audrey, avocados and bananas are mataas ang kanilang to increase yung serotonin level, kasi yung present kasi sa kanila is yung tryptophan. Ito yung amino acid na nako-convert into serotonin. So ako personally, no, from personal experience, pag may dala akong baon lagi na bananas when I do my rounds or clinics, kasi nakaka-enhance siya sa mood, nakakatanggal ng pagod, it gives energy because nakaka-boost siya ng level ng serotonin in our body. Kaya pala masaya ako pag nasa may buffet area. Oh, okay. Ayun yung mga matataas Pag busog ka, masaya ka eh. level. Na may halong pagsisisi ng konti. After, doon ka na magkaka-anxiety. Pero Doktora, yung chocolate, yung matatamis na pagkain. Yes. But correct yun, Sir Audrey. Dark chocolate, dark siya, dark. It should be 70% or higher. Wag yung white chocolate or yung medyo lower, kasi baka i-increase lang ang ating weight. Not the weight, but kailangan ang serotonin na i-boost natin. So the darker, the better. Kasi again, yung precursor ng serotonin, which is tryptophan, yun ang kailangan natin damihan sa ating diet. Kasi ang serotonin kasi hindi siya naturally, wala siyang natural production sa ating, hindi siya naturally occurring or producing sa ating brain, but na-enhance siya sa mga kinakain natin na tryptophan na nako-convert into serotonin. At important also ito para ma-convert naman yung serotonin to melatonin, which is important sa ating sleep-wake cycle. Kaya connected sila lahat, no? Itong mga brain chemicals na tinatawag. So, sana ay ma-enhance natin siya, kasi
pag mataas ang serotonin, ay maganda also ang ating pagtulog. Okay. Yeah. Doktor, banggit lang nga kanina kasi ni Doc yung patungkol sa pagiging irritable, mood swing. Bilang isa pong babae, syempre meron po tayong mga menstrual period. I wonder ko pagka nasa period po ba tayong ganito, Doc, medyo mababa yung serotonin level sa ating katawan ng mga babae. I'm just wondering and curious. Yes, oo, maaari siya, Ma'am Dayan. In fact, meron tayong, pag napapansin natin no, na nagiging pattern siya, na every time nagkakaroon ng monthly menstrual cycles, napapansin natin na may irritability, shifts sa mood, pwedeng before or during the cycle. No? So, maaaring during the time ay bagsak yung serotonin levels natin along with the other hormonal imbalance. Kaya sometimes, no, kung talagang diagnosable siya na merong dysphoria, yung ating tinatawag na premenstrual dysphoria, yung ganon, bagsak ang mood, and kung kinakailangan, kung ito ay nakaka-apekto na sa ating mga functionalities, mga kailangan gawin every day, ay binibigyan namin in fact no, ng medications to boost the levels of serotonin. Okay, ayun. So may mga pwedeng inumin, ano, kung na madadiagnose. Meron! Yan. Like, specifically, itong mga binibigay natin for anxiety, for depression, lalong-lalo na kung na-diagnose talaga po natin na clinically, no, meron ng impact ang kanilang emotions and mood sa kanilang functionality, productivity, kung naapektuhan na ang kanilang relationships dahil sa sobrang irritable at pabago-bago ang moods, kaya nagkakaroon ng mga conflicts or di na naalagaan ang sarili, then binibigyan talaga namin ng medications which will push up yung level of serotonin sa ating bloodstream. Okay, Doc. Alright, Doktora, kaugnay po ng usapin sa stress, ngayon pong April ay National Stress Awareness Month. Ano po ba yung kahalagahan nito? Yes, it's very important kasi lalo na pag marami tayong mga sources of stress ay nagkakaroon no, ng problems, halimbawa with regulation no, ng ating mood and functionality. At because of this, sometimes no, yung production also of serotonin sa brain ay apektado pag tayo ay sobrang in a state of stress or distress. Kaya kaya awareness month siya para we are aware na kailangan aware tayo sa ating mga nararamdaman pag tayo ay nasa-stress na. Kasi it can manifest physically. Yung as mentioned kanina, pag medyo bagsak also ang serotonin, it can manifest with mga body aches and pains, yung mga unexplainable, no, na masakit ang ulo today, kinabukasan masakit ang likod, masakit ang tiyan, masakit ang tuhod, or problem sa pagtulog, problem sa pagkain. So, kailangan aware tayo sa ating mga nararamdaman. Not just physically, but also brain function. Pag sobrang stress tayo, mapapansin natin, no, na hirap to focus, hirap to concentrate, hirap ang ating memory, no? Parang malimutin tayo or hirap tayo to remember mga things. Kaya kailangan we are aware kung ano ba ang mga sources of stress natin para ma-address natin kaagad ito. So, and one way to combat stress is of course boost natin ang ating serotonin levels as well. Mukhang mataas ang serotonin level ng mga Pinoy dahil base sa survey, ang Pilipinas daw isa sa pinakamasayang nation sa buong mundo. Kahit marami nga mga problema, ano? Pero eto, Doc, nabanggit mo yung sources of stress. Paano po kapag ang stress ay galing po sa inyong environment? Kunwari yung regular mong pinupuntahan, siguro trabaho, eskwela, pagdating mo pa lang to, nai-stress ka na. Pamilya. Paano nyo po ba i-manage yun? Or bahay, ganyan? Ano po ba ito pwedeng gawin? Yes. Tama, Ma'am Dayan. In fact, sa mga survey, meron silang nilabas no, na data na top 10 sources of stress. Kasama, ang number 1, in fact, is money. Naku, nabitin tayo. Kaya nga eh. Mukhang money problem. Academic-related. Academics, work-related, family concerns. So, marami sa top 10 na yun. So, mas maganda, kung tingin natin is nasa trabaho ang source of stress natin, then let's be professional. No? Come to work prepared. No? And always tandaan natin ano ba ang kailangan natin gawin to manage or handle our stress sa trabaho. Kung kinakailangan ng tulong, kasi baka usually sa workplace, ang source ng stress is yung overloaded with work.
workload na ang problem and then too little time to do it, then ask for help. Hindi naman masama to ask for help temporarily, especially kung talagang overwork tayo or take breaks. Gamitin ang mga leaves sa trabaho kung meron pang natitirang leave, because studies have shown na after coming back from a leave ay tumataas ang ating motivation, productivity, and nabuboost ang ating functionality sa ating trabaho. Sa academics naman, again, that's also one source of stress ngayon sa mga kabataan, especially pag exam week. So, mas maganda, again, pacing is very important. Alamin natin kung ano ba yung mga subjects na kailangan natin bigyan ng mas focus para dun tayo, we prepare. Preparation is very important. Anticipate natin kung ano yung mga kailangan natin mas paglalaanan ng time to prepare, to study for. In fact, Ma'am Dayan, Sir Audrey, anticipation, yung magpe-prepare tayo, that is a mature way of handling stress. I-anticipate natin kung ano ang mga posibleng mga kailangan na sources of stress pag tayo ay papasok sa ating mga trabaho or sa school. Ang dami nating nakuha mga tips. Pero alam mo kung ano yung nakakataas ng serotonin? Yung pagtutok sa Rise and Shine Pilipinas tuwing umaga. Yes. Ayan, tama ka dyan. Correct yun, Sir Audrey, kasi ano din siya it's also, kaya siya nakakataas ng serotonin kasi it helps with connection, connectivity, connectedness, maintain social connectedness. Like, we know na hindi tayo nag-iisa. So, halimbawa, kung alam natin na, like yung sinabi ni Ma'am Dayan kanina, may mga sources of stress, ano yung nakakatulong sa kanya, then that is, mas mafe-feel natin na, ay, hindi pala ako nag-iisa, and we are connected. Lahat tayo dumadaan sa stress, and let's be aware na hindi tayo nag-iisa at may mga ways on how to handle stress support and group boost our happy hormones. Okay, well, maraming salamat po Dr. Jones sa muling pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa usaping medikal. Muli nakapanayan po natin, Dr. Joan May Referial sa Psychiatrist Strength Talk. Maraming salamat, Doc. Thank you, Ma'am Dayan. Thank you, Sir Audrey. Thank you, RSP family. Thank you po.